This is Crossroads Media. And if This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life Worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello everyone, welcome back to another episode of What's Next with Jovit Moya, where we unpack life's ups and downs and remind you, you're not alone in this journey. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube, sa ating Spotify, sa TikTok, sa Facebook, sa IG. Ayan, maraming mga social media na pwede niyo kaming panoorin, no? Alam niyo mga kaibigan, itong episode ito, napagtanto natin na marami sa atin, oras ang ginugugol sa telepono. Mga kaibigan, we're wasting so much time being on our phones, scrolling sa news, sa social media. May mga nakakatuwa naman, pero kadalasan, puro nakaka-stress, puro negativity, alarming ang mga content. Tapos ko-comment pa, makikipag-away pa. Naku mga kaibigan, ang tawag dyan doom scrolling. Di ba? Yung talagang in-embrace natin ang doom. Madali tayong mga Pilipino mahulog sa ganitong cycle. Di natin namamalayan na araw-araw pinapakain ang utak natin ng negativity at stress. Dahil ang Pilipino natural na magnet sa drama, mas madrama, yun ang mas gusto natin. Hindi natin alam, naaapektuhan na pala ang mental at physical health natin. Kaya today, makakasama natin ulit ang aking kaibigan, ang aking dating partner sa clinic, si Dr. Huge Estrada. Hey Jovit, good afternoon, good morning, and good evening to everyone. Hi. Today pag-uusapan natin bakit ginagawa ng Pilipino at ano ang doom scrolling, no? At ano ang pwede nating lifestyle change. Yeah. Ito ang expertise mo, 'di ba? Para ma-break natin ang cycle na ito. So, before anything else, i-qualify lang natin, ano? Normal scrolling is like what I do. Browse and then move on. Maybe titingin ako ng konting comedy, titingin ako ng konting news, and then I move on. Usually, mga friends ko, tingnan ko, di ba? And then I move on. Pero yung mga ibang tao, ay talagang gusto nila yung may negativity, yung may na-aksidente, yung may nagpasaway, may road rage, minsan yung politika. Alam mo, very negative na ang politika, di ba? So, nandun na sila sa video, sa update, sa photos, sa random content, pero nagfo-focus sila, yung mata nila talagang doon pumupunta sa negative. Di ba? May away. So, it happens when people seek information, no? To feel in control. Pero ang problema, it also leads to stress, anxiety. Ito yung tinatawag na unwanted stress. Totoo. Di ba? Unwanted anxiety. So, nagkakaroon ng mga tao na merong nagiging lifestyle nila, yung hate, yung anger, yung doom. Kumbaga, nade-develop. Yes, tapos nagkakaroon ng mental or emotional exhaustion. Ilagyan natin ng meaning ko, ano ba yung doom scrolling. So number one, doom scrolling, ito yung tendency ng isang tao to subscribe to endless stream of negative news, distressing news sa social media, and usually, yung impact nga niya, not to the best of us, but it impacts us negatively. Now, bakit muna tayo nagkakaroon ng doom scrolling? Ano ba yung mga prinsipyo behind doom scrolling? Number one is why we doom scroll? Kasi ito yung inherent, sabi mo nga, inherent sa atin na kailangan alam natin yung threats sa buhay natin. So that's what we call the negativity bias. So number one, sa negativity bias, nakaano kasi tayo na kailangan malaman natin kung ano yung mga masasamang mangyari para mapigilan natin. At least alam natin kung paano natin kukontrolin kasi yun yung mga bagay na
pag wala tayong control, mas lalo tayong nagkakaroon ng stress at mas anxiety. Kumbaga nagpo-formulate ka ng mga scenario sa utak mo na because of these doom scrolling events na baka mangyari din sa akin. So kailangan prepared ako. So number 2, kasi kailangan, bakit tayo doom scroll? Kasi kailangan natin yung we see control at uncertainty. Kasi lalo na ngayon, troubled times, di ba? Politically, Economically. Tapos ito, kakabagyo lang, dalawang magkasunod na bagyo. Very uncertain yung mga panahon. Tapos ito yung tinatawag nating crisis mechanism natin. So sa crisis mechanism, nagkakaroon tayo ng, dahil wala tayong control, gusto natin, kumuha tayo lahat ng mga information tungkol sa mga nangyayaring yun para nga at least malaman natin kung ano ba yung susunod nating step. So that's the crisis mechanism. Number 3, dahil may reward. Ang pagkakaroon ng information, good man yan or bad, once na nakakakuha ka niyan, na-excite ka, nagkakaroon ka ng pleasure na, shit, I have this new idea. Ay, sorry, pwede ko bang sabihin yung okay naman, no? PG naman tayo dito, mga friends. Pero yun nga, ang information, be it good or bad, once you have it, parang nakakataas ng dopamine levels. So parang, bago. I know something. I know something. At least naungus. Hindi ko naman naungus ng ibang tao. At least alam ko, hindi ako nahuli. And then, because of that, yung scrolling na habit mo, magpapatuloy. Kasi syempre, the more do you know, the more dopamine din. That's your reward. Kahit na, yes, tataas ang stress mo dahil nakaka-dishearten, nakakalungkot, nakakatakot yung balita. Pero, information is information. The brain doesn't... Alam mo, dumating na ako sa punto sa buhay ko, sa edad kong to, na iniiwasan ko na yung negativity. So pag alam kong negative na yung mga magiging post o yung balita, ini-skip ko na. Doon lang ako sa, may comedy, may pusa, alam mo yung may kung ano yung mga nakakatawa, may tuta. Pag natawa ko, okay na yun. Pero ganun talaga eh. May mga tao kasing, yun nga, dahil na-hook na sila doon. Kaya na, yung dopamine na tumataas. Masasabi mo ba, before you go to that, masasabi mo bang they are addicted to Yes, actually, it's a form of addiction. negativity? Doom scrolling is the habit of using your social media to read and do the scrolling itself. It's a form of addiction na din because information is something at least nagbibigay nga siya ng reward sa iyo. Kaya yung excess ng yan, tuloy-tuloy na yung lahat ng katawan mo, na-addict ka na sa kanya. And then the last one, why we doom scroll is because of hyper arousal and anxiety. Because dahil may negative news ka na nakukuha, nagkakaroon yung part ng brain mo, kung kanina sa amygdala na ngayon, yung limbic system mo naman, ito nagsisend ng stress signals yan. Cortisol mo, yung Adrenaline mo. Tapos, it puts you in the state of hyperarousal. Kailangan, kailangan saksi ka lagi. Kailangan Yung flight or fright, flight or or fight response mo. Nakaganon ka lagi. Parang, shields up. Kailangan ready ako. Kailangan ready ako to fight anytime. Kailangan makarespond ako agad. And that mindset, yung hyperarousal and anxiety mo, magbe-build up over time. That would cause also your anxiety to the next coming events. Now, the next time na may makikita ka nun, imbis na nagiging prepared ka na, magiging, Diyos ko, ito na naman, mangyayari na naman for the next bagyo, for the next sakuna, for the next, because of doom scrolling and prompting how we receive those news, ano nagbibigay sa'yo nun? Pero ito, Doc, meron itong real physical na, kumbaga, resibo. Mm-hmm. 'Di ba? Itong bawat if you're always on a stressful, heightened level ng katawan mo. 'Di ba nakikita 'yun? Nagta-translate yun eh. Stress mo, either mag-overeat ka or hindi ka makakain. Hindi ka na makakatulog because of high stress. And all of those things, hindi ka na makakapag-exercise o masyado kang gagalaw. Alam mo yun, and parang extremes lagi yun nangyayari because of that stress na nararamdaman mo because of high cortisol level. So, makikita sa katawan mo, either mahuhulas na hulas ka o di kaya naman iba mag-bloat ng sobra. Pati sa immune system natin, meron itong relationship, True. di ba? Oo. So, how does this habit interfere naman with our ability sa tingin mo na yung real life coping? Does this really prepare us or wala lang? Well, if ang mga bagay kasi, sabi nga nila, too much of anything is not Yes. And if we have an excess of these things, of the doom scrolling habit that we have, ang nangyayari is, yun nga, isa sa mga nangyayari, nagkakaroon ka na ng anxiety for the next coming event, the next coming news, na hindi na siya yung tipong tumutulong sa'yo to be prepared
nagbibigay na siya sa'yo ng problema na parang eto na naman, mangyayari naman to, kakabahan na ako. Yung katawan mo, mag-a-adapt na siya in such a way na pag nakakarinig na siya ng mga ganung balita, nakakabasa, hindi na siya yung tipong, okay, what can I do to prepare? Kung hindi, dahil na-saturate ka na ng ganun, parang nag-freeze ka na. So, real world implication would be, halos hindi ka na makakagalaw din. Wala kang masyadong magagawa. You'll feel helpless because you feel na lahat na lang yun nagkakaroon na ng Parang nagdilubyo yung mundo Nagdilubyo mo. na, parang, Nagdilim ang oo, mundo mo. parang lahat na lang, ganito na lang ba lagi? So, ganun. You feel helpless. So, in terms of productivity, magdi-decrease productivity mo. Kung baga, pagdating din sa health mo, mag-deteriorate because of the stress hormones that you're experiencing. Magtatataas yung BP or hindi ka makakain or mag-overeat ka. Sanga-sanga na yung magiging epekto niya. So, yun yung I think, yung magiging real life implication. Alam mo, Doc, we gathered kumbaga nagtanong-tanong tayo. Oh, yeah. No? Minsan, bigla daw nila nakakalimutan kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, nagkakaroon ng mental lapses, no? Lapsus mentis kung tawagin natin, no? Yung iba naman overstimulated sa dami ng nakoconsume na info. Wala, parang natatakot na sila lumabas ng bahay. May ganun eh. Yung iba naman nag-cause siya ng anxiety and stress, which we know naman, majority naman ganun na nangyayari. Yung iba naapektuhan ang mood sa araw-araw, ha? Pati yung pag-relationship nila sa mga anak nila, sa mga kaibigan nila, nagbabago rin. Naapektuhan ng kanilang negative thoughts. So, Doc, what happens to the brain when we constantly consume negative information? Siyempre, ang specialty mo is lifestyle medicine, no? Yes. Ito, paano ba ito? Paano ba ang lifestyle ito? Ano ba? Hindi ito healthy lifestyle, ano? Hindi siya, to say the least, hindi talaga siya healthy na magdo-doom scroll ka lagi. Pero I think, as a lifestyle medicine specialist, once nakaka-encounter ako ng patient na into doom scrolling, I see to it na titignan ko yung, based on the 6 pillars of lifestyle medicine, ano ba ang mga pwede kong magawa para matulungan siya using those 6 pillars. Like number 1, if yung, dahil sa doom scrolling, stress na siya, stress management and yung kanyang yung stress management dahil doon sa kakabasa niya, bigyan ko siya ng mga tips about stress management and mindfulness. Take a look at your actions and then after that, you don't just necessarily do yung lahat na knee-jerk agad na gagawin mo agad to. Mindfulness ka lang, bawat actions mo na ginagawa mo, dapat iniisip mo siyang mabuti, dapat medyo alam mong implications niya, kung ano yung susunod na mangyayari if ever gagawin mo siya or hindi mo siya gagawin. So with mindfulness, parang you pause, you live the moment. If there's bad news, yung mga doom scrolling na mga events, mga masasamang balita dumating, stop, reflect, pause. Breathe. Actually, may breathing technique na pwedeng gawin doon. You breathe like, this is called the box breathing. So it helps you to stop, to help you with your anxiety or with any other stress. Mas madali lang siyang gawin. So kung ituturo ko sa inyo, ganito lang siya. Uupo ka, hihiga ka, kahit anong pwesto. Basta you inhale, and then you pause, and then you exhale, and then you pause. You count like Ilang 4. counts yan? 4 o minsan 5. Depende kung anong kaya mo. Let's start Ako, with 4. I do 5-8 eh. Yun, 5 5-8. inhale, exhale. Ako naman, ang box breathing ko, para 4-4-4. So, inhale for 4. Inhale 1, 2, 3, 4, and hold your breath. 4, exhale, 2, 3, 4, and hold. Again, inhale, 2, 3, 4, and hold Parang your dance, ano? breath. And yes, exhale slowly and hold your breath. So what it does is, if na-anxious ka na, yung lumuluwag yung pakiramdam mo at bumabagal kasi yung yung paghinga mo, yung heart rate mo because of that. So mag-ground ka ulit. Next is yun yung for stress management. If pagdating naman sa sleep, dahil kaka-doom scroll mo na continue yung, 'di ba last episode natin tungkol sa tulog. Correct. So, para maiwasan para magkaroon ng solusyon ang doom scrolling, number 1, you have to have a schedule. Parang put your phone down an hour at least or 2 hours before you go to bed para wala na sa isip mo yung doom scroll. Yung habit ng pagtitingin mo, matutulog ka na lang, pinabasa mo pa yung mga tungkol sa mga politika na yan, yung mga ganyan. Tanggalin mo na. So, para i-exhaust mo na yung ganung sa katawan Kumbaga mo. pang umaga lang yan, hindi pwede sa gabi. Sa gabi, parang leave at that para makapagpahinga ka na.
And one of the things din na pwede mong gawin is mag-journaling ka. Yung journaling mo naman, isusulat mo naman yung mga na-feel mo lang noong araw na yun, good or bad, lalo kung naapektuhan ka nung doom scrolling na ginawa mo, isulat mo lang siya kasi parang ang pagsusulat is a form of release. And then you actually close the episode of that day by writing it out. So mawawala na siya sa isip mo, na-translate mo na siya dun sa papel. Another thing is, in terms of physical exercise, pag nagdo-doom scroll ka kasi, nafi-fixate ka na isang oras ka na nakaganito. So to help you with that, put the phone down again and then start walking. Start doing any activity to keep your mind off those doom scrolling activities that you have. Kasi nga, it's a habit eh. You have to break the habit by doing something na equally pleasurable or more. How about stretching? Stretching is good kasi doon, lalo na kung say yoga, one form of stretching. Kahit naman normal stretching or yoga, ang ginagawa niya is ma-veer away yung thought mo doon sa previous mong iniisip mo about the doom scroll, and then makakagawa ka ng mga exercise, and then it comes also with breathing na ganon. So may extend na yung muscles mo, mas-strengthen na yung mga muscles mo dyan sa katawan Ma-oxygenate mo. pa yung blood mo. Ma-oxygenate yung blood mo, tapos yung stress mo din mawawala. When it comes to food, Yan. because of doom scrolling, taas na ng stress hormones mo, no? Ano ba magandang pang-combat sa stress hormones ng mga pagkain? Usually yung mga mataas sa omega-3, yan. Kasi So, isda. Isda At is saka, yung healthy- flaxseed. yan, mga ganyan. Makakatulong yan. One of the food na you can take Mani. to lower your stress levels. Para din, dahil sa ang taas na ng anxiety mo, or yung ganun mo, kumain ka ng mga bagay na maganda sa heart mo. Tapos yun nga, omega-3 rich foods would be a good thing. And also, And omega-6. omega-6. Oo. And isa Gulay. pa, ano ba ba? Sa risky substances, doom scrolling is considered an addiction. Yeah. So we have to also take note of that na pag nagdo-doom scroll ka na at lagi mo nang ginagawa, addiction na yan. Parang online shopping. Di ba? Ganun, Addiction. Oo. Dahil doon sa ting, nagugustuhan mo na rin. Gusto mo na rin kumuha. 11, 10, lahat na mga ulit-ulit na numero. Pero ang nangyayari kasi is, yun nga, dahil paulit-ulit mo na siya ginagawa, tapos hindi mo na matigilan yung paggawa na yun, I could actually call it an addiction. So, how to put down an addiction? Risky substance. Compulsive na yung behavior. Compulsive behavior na yun eh. So, you have to acknowledge that it's happening to you na okay, kailangan natin anuhin na to. So, ano stop ang na to. points para sabihin na ma-recognize ng Pilipino that it's happening to them? Pag halimbawa, di ba, pagising mo sa umaga, first na ginagawa mo, telepono. Tapos titingnan mo na agad yung mga nangyayari balita. Yung mga balita natin ngayon, or yung nababasa mo ngayon, medyo design siya para may shock value lagi. And that shock value gives you that dopamine na parang, may mga catchwords. may sunog. Oo, di ba? Tiklo o mga ganun. Parang, ano to? Kumbaga, I think, number one, if ganun na yung ginagawa mo, hinahanap-hanap mo na sa umaga pa lang, first thing in the morning, yun agad yung kailangan mo, parang kailangan kong magbago na dito. Kasi, hindi na siya magiging healthy, lalo in the long run. I guess, ang exceptions nito is kung mayroong natural calamity. Sabi ko nga, kung may bagyo, kung may lindol, kailangan talaga alert ka doon sa ginagawa mo. Pero otherwise, sa ibang mga araw na wala namang ganun, I think hindi na rin natin dapat kailangan mag-subscribe tayo sa mga ganyan. Pero tingin mo ba, Pilipino, ready sila ang tanggapin na they're addicted to doom scrolling? Kasi alam mo, Pilipino, in denial lagi. Alam mo nang pneumonia, sabi, hindi, naubo lang ako, naulanan lang ako, hindi gumagaling ubo ko, lagi ako naulanan. Malamig kasi sa opisina. Diba? The first step kasi is always the acknowledgement that you have something, that you have a problem. And then how can we let them know that they have a problem if they don't know that they have a problem? So this, I think that what we do right now is one of the first steps to make them realize na nagdo-doom scroll na pala ako. Pangit palang habit yun. Hindi kasi denial ang Pilipino. With the denial, kailangan malaman na natin na nasa in denial sila. Dapat make notice or make aware na parang, ginagawa ko pero ayokong aminin. So, kung meron po sa inyo dyan na nagdo-doom scrolling, I think this is the right time to actually pause and think about what you're doing. So, step back into doom scrolling and then move on to other things. Do something else para
to take away your mind. Out of sight, out of mind. Correct. I'm sure, lifestyle obviously is tailor-made kasi Yes, very it is. individualistic True. ang lifestyle. Your lifestyle is different from mine and Yes. from them. So, I'm assuming this is kung pasyente mo, case-to-case basis talaga. Oo. So, kung gano'n rin siya sabihin natin, ka-into it. Ka-addict, pwede natin sabihin. So, kasi in order to change this, talaga kailangan dito yung cognitive behavioral changes, I di ba? agree. Kailangan with the cooperation ng tao. And also, if yung tao ay willing na to change. Yun. Because if the person is not willing to do anything to change that habit, it will not happen. Correct. And we also have to acknowledge, sa lifestyle din kasi, lifestyle medicine, ina-acknowledge natin na if they don't acknowledge na they want to change, they won't change. But also, if they are on the path of change and then they fell, they could actually revert back to their original form at any point during dun sa stage ng Correct. change nila. So, we just have to know that and then help them as they go along. If they fall down or they move up, ang gagawin natin, alalay lang tayo para magdire-diretso sila. Kaya yung mga Pilipino, makikita natin na parang nandun na sila sa path of being addicted to doom scrolling. So, I guess it's a problem na we should solve early on. Hindi lang dapat nga ngayon na siguro ang panahon. Buti, pinapag-usapan natin to kasi kailangan mabigay na natin sa mga tao yung awareness na yun because that's the first step in acknowledging na we have that problem and we can address that problem through personalized means. Since iba-ibang tao, iba-ibang means of doing their doom scrolling as well. So, ano yung binanggit mo kanina? Breathing? Sa breathing, meditation, journaling, gratitude. Actually, if you're being grateful, you parang list some things na you are grateful of during the day. That's to, kumbaga, yung offset niya yung doom scrolling mindset mo. So, list the things that's... Magpasalamat, buhay pa kayo. Oo, number one, Ganun. I'm alive. Nakakain akong 3 beses isang araw because other people cannot. I mean, yung mga bagay na simple acts of positivity that you are grateful of, you list that down para pag nakikita mo siya, okay, may magagandang nangyari ngayon. Mas magandang nangyari kaysa sa mga masasamang nangyari pa din. At least yung positivity mo, magre-revert siya, or di man mag-revert, pero at least nagda-dial down ka dun sa yung doom scrolling habit at saka yung thinking mo. So, nakikita mo na, okay, there's still good. Kumbaga, there's still good in the world. Sabi mo nga kanina, anong tawag dito? I-replace natin yung doom scrolling with something positive. Mm-hmm. Diba? Ano bang mga magandang gawin dyan? Kasi sabi nga natin, highly tailored yan sa individual Would you recommend yung paglalakwatsa or pag-go out? Mag-join ng clubs? Kasi do nga, charity? Ano ba? social connections. Part of lifestyle medicine also. Pagka itinatouch natin yan, by joining clubs, by joining cause-oriented organizations, na yung thinking mo na there's always something bad that's gonna happen. There's always something na the world is not improving anymore. Yung you don't see the good in humanity anymore. Pag nawala kasi yun, lalo ka nang magkakaroon, nagda-down ka na agad. Pero kung sumasali ka sa mga ganong grupo or nag-form ka ng groups na would help you to either improve on yourself or help improve the lives of others. So, hindi masama makipagbarkada, mga kaibigan. Hindi. Piliin nyo lang yung tamang pagbabarkada. Correct yun. Yung tamang may direksyon, merong ambag sa lipunan. Yung dadalin ka niya pataas. Yes. Dadalin ka niya sa tama. Yung hindi ka niya hihilahin pa pababa. Correct. We don't want that in our lives. Kaya my dear friends, doom scrolling may feel like a harmless habit. Pwede nyo sabihin sa sarili nyo, scroll lang. Parang ang ginagawa mo, scroll lang. Parang catch up lang ang nangyayari sa mundo. Pero hindi po totoo yun. Kapag ang ginagawa mong scrolling ay doon ka sa mga negative nagpo-focus, doon sa mga anger nagpo-focus, over time, unti-unting inuubos ang energy mo. Di ba? Nasisira ang tulog mo at ninanakaw ang peace of mind mo.
Yes, staying informed is important. Subukan nyo magbasa ng dyaryo na lang. Even online, may dyaryo, may webpage naman yung mga dyaryo. You can stay informed. Pero staying well emotionally and physically is equally important. Kaya piliin natin mga kaibigan kung ano ang content ang magbibigay sa atin ng clarity. Hindi yung worry. Diba? Kaya pasalamatan natin si Dr. Yuge Estrada. Thank you. Yan, ang aking kaibigan. Thank you very much sa iyong pag-share ng kaalaman. And tandaan nyo, lifestyle can extend your life. Yes. Diba? So, teka, bago tayo magpunta sa mawala ng husto, Doc, saan ka ba nila mapatagpuan? Okay, you can find my socials on IG. I am DanceDoc at DanceDoc. And also on Facebook, I am at Ugel Estrada. And Yun. kung gusto nyo din TikTok, Dance Doctor 16 po. Yun, no? Ayan. Nagsasayaw din po kasi siya. Nagtuturo rin ng sayaw. Mhm. That's what keeps you physically active, di ba? Yeah, practice what we preach, ika nga. Yan. O mga kaibigan, don't forget to subscribe and follow our YouTube, our Spotify, and other social media pages like TikTok, FB, and IG. If you think our content can help someone else, share it. Diba? And subscribe na kayo mga kaibigan. Take care of your mind. Take care of your body. And choose the energy that you feed yourself every day. Always pause. Always ask. Always wonder, what's next? This is Crossroads Media.